Po sa ating lahat at salamat sa Diyos tayo po ay nagkaroon muling pagkakataong ganito, no? At malaya tayong magpuri at magpasalamat sumamba sa Diyos. Napakasarap po maranasan na patuloy ang pagkilos ng Diyos, hindi po ba? Amen. At patuloy mga kapatid na isuko natin sa Diyos ang lahat-lahat sa atin, patuloy ay alay natin sa kanyang karampatang pagsamba. Amen. At yung lifestyle natin, ang sabi nga, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. That is our reasonable service to God. Amen. So sa ating pagsamba, mga kapatid, sa Diyos, araw-araw na may pasasalamat, may papuri, anumang sitwasyon, no? Sabi nga nung awit natin kanina, when the oceans rise, thunders roar. Anuman, no? We will soar with the Lord, no, above the storm, because God is above all. Amen. Praise the Lord. At patuloy natin pong tatalakayin, mga kapatid, yung ating laban, no? Ano po ba yung sinasabi sa Biblia, yung dapat nating malaman? Awareness of our battle. Napag-aralan natin yung spiritual battle, no? At pinag-aaralan natin yung battle within us, no? Yung spirit and the flesh. Those are conflict po, no? Ang kagustuhan ng laman at kagustuhan ng espiritu. So, atin pong pagpatuloy. Ang title ko nito, mga kapatid, Crucify the Flesh. No? Which is matatagpuan natin, Galatians chapter 5 verse 24. No? So, again, basahin natin, Crucify the Flesh. Anong sabi dito? At ipinangako na, at pinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. So, isang tao po pala na sumampalataya at nakipag-isa. Ano ibig sabihin po nakipag-isa? No? Surrendered to God. No? Commitment to God. Amen. A lifetime of commitment to God. Amen. The whole being, yung ating pagkatao, committed to the Lord. No? Kaya sabi doon, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ipinako na sa krus, no? ang kanilang laman at ang mga hiling nito. Dahil ito po yung nagiging problema sa maraming sa atin, no? Gaya po ng tinalakay sa devotion, sino ba inaatake ng kaaway? Siyempre, tayong mga Kristiyano. Amen? At ginagamit ng kaaway yung mga iba't ibang mga taktika o strategiya para tayo ay matukso. No? Sabi nga rin po sa Biblia, ang sino mang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. No? So, yung laban natin, hindi lang spiritual battle, mismong sarili natin, kalaban natin. At yung mga bagay sa sanlibutan, kalaban natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga, we emphasize prayer, we emphasize voluntary fasting, and giving, mga kapatid. No? Yung effort, is service to God, all of it ating ipagkatiwala sa Diyos. Kaya sabi, the concept of crucifying the flesh comes from the Apostle Paul's words na itong binasa natin. Ang lahat ng nakay Kristo, ipinako na yung kanilang hilig ng laman dahil sila ay tunay na nakipag-isa na sa Panginoong Jesus. Napakaklaro po ng statement ni Apostle Paul. Amen? Klaro-klaro. That crucifying the flesh is not something done to the believer, but the believer, those who belong to Christ, have crucified the flesh. No? So, paano po natin maipapako ang ating mga hilig ng laman? Surrender to God. Amen. Crucify the flesh. Lahat po tayo nasa laman pa at tayo ay natutukso, hindi po ba? Ano po ang ginagawa natin kapag tayo natutukso? No? We go to God, yes. No? At natutunan natin, no, sa mga bagay sa Biblia, lalo na natunghay natin, natalakay natin din yung kay Haring David nung siya'y natukso. Amen? Sapagkat tinagalan niya yung kanyang pagtingin doon sa tukso, kaya siya nahulog. No? Pag ikaw ay natukso, ano agad? Ang ginawa ni Joseph, iwas. Iwas kagad. No? So, the flesh that must be crucified is the sin. No? Yung kasalanan na gagaling sa pita ng laman, yun ang dapat maipako. Crucified
Crucify the flesh, meaning crucified is the sin principle that exists in our fallen human nature. So simula nung nahulog, no? Anong chapter pa sa Genesis yung the fall of man, kung alam natin? Chapter 3 The fall of man. Nung nahulog sa pagkakasala, hindi po ba, ay ano na yung naging anak nila? Kasi wangis ba at katulad ng Diyos? Hindi na, no? Kawangis at kalarawan na ni Adan at Eva na makasalanan. Amen. Kaya sabi yung prinsipyo ng kasalanan na yun yung ating pinapako. Yun yung ating isinusuko sa Diyos. In this world, we live in the fleshly bodies. Tayo'y nasa laman pa. Tayo'y natutukso pa. Amen po? Amen. Lahat tayo tinutukso. No? At dapat malaman natin kung ano yung dapat gawin kapag tayo natutukso. No? Nasabi rin sa Biblia, kapag ikaw ay galit, no? Ikaw ay dapat hindi magkasala. Hindi masamang magalit, pero kapag ikaw ay natukso, mag-lead yun sa pagkakasala, yung galit na yun. Amen? Kaya napakahalaga malaman natin kung anong dapat gawin kapag tayo ay natutukso. Sabi doon, fleshly bodies and the body being weak. Marcos chapter 14, verse 38, magbantay kayo at manalangin. No? Ito yung pinapagawa sa atin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Amen? Kaya nga po nagkatawang tao ang Panginoong Kristo, pinakita niya yung halimbawa na dapat nating sundan. Kapag natutukso, ano po ang dapat gawin? Magbantay at manalangin. At yung ating sandata, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dapat po alam mo natin yan dahil si Satanas nga ay mandaraya. No? Magnanakaw, mamamatay tao, sabi nga, no? Pumatay at magwasak. So kaya naman, mga kapatid, dapat nangalaman natin kung ano ba yung mga dapat natin magawa o gawin pag tayo ay natukso. Sabi doon, ang ating laman ay mahina and it's a gateway to sin. Our bodies, though not sinful in themselves, naturally crave. No? Ano yung sa Tagalog yung crave? Nagki-crave ka. Parang nag-desire ka, di ba? Desire mo talagang magawa yung bagay ng laman. Amen? Cravings of the flesh. Ano yung cravings of the flesh? Comfort at pleasure. Amen? Brother Tin, akala ko ba God is the God of comfort? Baka madayahaw tayo, mga kapatid. Ano? Akala ko ba natin God is the God of comfort? Baka po ma-misinterpret natin yung comfort. No? Paano tayo kino-comfort ng Lord? In the midst of hardships, suffering, trials, kino-comfort tayo ng Panginoon habang minomold niya yung ating character. Amen. But God is more concerned sa ating character kaysa sa ating comfort. Nakita ba natin sa Biblia? No? Bakit dumadaan na matitinding pagsubok yung mga tao ng Diyos? Para ma-mold yung character, ma-develop yung character. No? Kasi pag inuna natin yung comfort ng flesh, hindi ng espiritu, hindi tayo lalago. Pag hindi mo tinanggap yung katotohanan na kadalasan ay mapait, kadalasan ay masakit sa buhay mo, dahil gusto mo lang komportable, gusto mo hiniheli ka ng preaching, hindi po lalago. Hindi po madedevelop ang karakter. Kaya yung tukso nandoon. No? Comfort and pleasure. Katulad sa bansang Israel. No? Puro sila reklamo. Bakit? Uncomfortable Hindi sila komportable doon sa ilang. Di ba? Naroon yung provision ng Panginoon. Na kapag araw may ulap sa kanilang mga ulunan, hindi sila namamatay sa init, at paggabi naman may apoy, na sa sobrang lamig kapag gabi ay yun ang nagpapainit sa kanilang katawan para hindi sila mamatay sa lamig. No? Pero reklamo pa rin. Yun ang tukso No? Nagtuturuan pa din. Diba? That's the temptation.
At yung hinahanap nila ng laman ay pleasurable things of this world. No? Yung pleasure, iba po yun pag sinabing pleasure. Sa laman po yun, patungkol sa laman. Iba yung joy. Iba yung pleasure. Alam po ba natin magkaiba yun? Yes. No? Yung joy is yung pagsunod mo sa Panginoon, doon ka nagkakaroon ng kagalakan na tunay sa puso mo. Salamat Lord dahil nasunod ang kalooban mo sa aking buhay. No? Kasi gusto ng Panginoon na makamtan mo yung kalayaan, makamtan mo yung joy. No? Kaya nga sabi, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon sa Kristo, di ba, tunay na pinalaya. No? Malaya ka sa mga bagay na kasinungalingan, mga bagay na pagpapaimbabaw, pagkukunwari. You have that discerning spirit and you have joy in your heart. Because Jesus sets you free. Amen. So ay sabi, and they too often succumb to temptation. Sabi sa Galatians chapter 5, 19 to 21, hindi makakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Yan po ay alam natin pang laman yan, ano? Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakababahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Merong warning eh. Kapag tayo ay nabuhay sa laman, kapag tayo ay nabuhay sa mga bagay na ito, no? Tayo ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos. But by the grace of God, mga kapatid, napapagtagumpayan natin sa araw-araw ang tentasyon. Kaya babad sa presensya ng Panginoon, be still and know that He is God. Babad sa panalangin, babad sa salita ng Diyos, soak in His presence, surrender those desires of your flesh unto God. No? So, napakahalaga po na malaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin, yung mga dapat nating iwasan. No? Nasa isip pa lang, hindi na natin ini-entertain. Kasi ang maraming tao, gusto nila pleasure, entertainment. No? Sa kung halimbawa sa praise and worship, ikaw ay sintonado naman yung comment mo doon sa kumakanta. Hindi ako nabibless dahil sintonado at mali-mali ang kanilang mga ginagawang tipa. Ano yung nangyayari sa iyo doon, kapatid, kapag ganoon? Hinahanap mo ay pleasure, hindi worship. We don't worship the music. We worship God. Mga kapatid, kahit mag-brown out pa, kahit anong sintonado niya, you focus yourself unto God. Kahit yung katabi mo kumakanta, parang tinorture yung boses, it doesn't matter. What matters is praising and giving thanks unto God. Amen po? Kasi ikaw, hindi ka masigla kasi hindi masigla yung music, hindi tuloy ako masigla. What is that? Flesh. That is flesh. But if your spirit is strong, kahit ano pang mangyari sa music ministry, your spirit is strong. Are we on the same page, church? Amen? Secondary na lang yung mapa-improve, mapaganda yung music because that's for God. But what matters most is you worship God in spirit and in truth. You don't worship the music, you don't worship the praising, you don't worship the worship leader. Are you getting my point? Because that's flesh. Amen? You don't control people. Let God be God and God control you. Let the Spirit lead you, not your flesh. Yung binanggit ho dyan, mga kapatid, na pagkukulam or witchcraft sa Ingles, hindi lang yan yung nakikita natin sa pelikula na mangkukulam na mayroong manika
na tinutusok yung manika para kulamin yung tao. It simply means manipulating or controlling. No? Kapag ang isang tao controlling at manipulative, that's witchcraft. That is a spirit of witchcraft. Amen? At maraming churches yan ang tentasyon. No? Some of the elders are controlling the pastor, controlling the music. That is pangkukulang. That is witchcraft. You are not assigned on that department, but you are keep on controlling things na hindi naman ikaw yun. Pinapakailaman mo. That is witchcraft. Are we getting the point, church? Lahat yun ay tukso. Lahat yun ay flesh. No? Pero kung yung spirit mo ay talagang connected sa Diyos, whatever happens in your surroundings, ikaw ay mananatiling sumasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Amen? Ano mang komento ang naririnig mo, ano mang reaction sa paligid mo, you don't lose focus because your spirit is connected to God. Yun ang tunay na pagsamba, mga kapatid. You are not distracted by your surroundings. Because a distracted Christian is a defeated Christian. When you lose your focus on your relationship with God, at nandun ka, natukso ka, nag-give in ka sa tukso, you will lose focus and you will be distracted at maliligaw ka. Yun ang laban sa laman, mga kapatid. That's why we must have a discerning spirit. No? Huwag tayong basta-basta mag-react o mag-give in sa mga temptasyon sa kapaligiran. Amen po. Kaya sabi, and they too often succumb to temptation, producing the works of the flesh. Sin entrenches itself in the flesh, which becomes dominated by iniquity of all kinds. Yung kasalanan, no? Nagre-resulta yan ng maraming kasalanan pa. Saan nag-uumpisa? Sa tentasyon na iyong pinayagang pumasok sa buhay mo. No? So, ang trabaho ni Satanas ay ano? Tama yun, no? Magnakaw, pumatay, magwasak, at syempre, manukso. Very good example yung kanina sa devotion, di ba? Adam and Eve. Kung hindi nila sila nakinig doon sa ahas, matutokso ba sila? Hindi. Kaya kapatid, kanino ka ba nakikinig? Sa tao o sa Diyos? When you listen to people, no, they will throw negative things. Katulad, at matidisip ka. No, katulad ni Satanas yung ginawa niya kay Adam and Eve. Kalimutan nila yung sinabi ng Diyos. Na-deceive sila. Dinagdagan nga ng ahas yung mga sinabi eh. Eh wala namang ganong sinabi. Umuo naman si Eva. No? Kaya mahalaga yung equipped. You are rooted in the Word of God so you can stand in temptation. No? It is the sinful passions and wayward deeds of the flesh that Christians must crucify. Ano yung dapat nating ipako? Yung sinful passions. Yung mga binanggit dito at yung mga katulad nito. No? Pakikiapid, diba? Kahalayan, kalaswaan. Kaya dapat we must undergo training. Amen? Yung binanggit kanina. Ano yung training? Discipleship. Napaka-importante, mga kapatid. Discipleship. Yung alam mo yung salita ng Diyos, disiplinado ka. No? Parang ang sa gayon, lagi kang handa kapag dating ng tentasyon. Hindi ka kampante, hindi ka complacent. Dahil matagal ka na sa ministry, marami kang alam sa Bible, your prayer life is not active anymore. So,
Temptation will be on your door. No? Kaya sabi, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Napakarami pa po ng mga katulad nito, no? Na binanggit ni Apostle Paul na dapat tayo ay ma-aware at alam natin kung anong dapat gagawin. In other places, nangusap din o nangaral si Apostle Paul about yung crucifixion, no, ng flesh. Ang sabi niya nga sa Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. Amen. Sa Tagalog ang sabi niya, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, ang ibig po palang sabihin na, I have been crucified with Christ. Ang ibig po palang sabihin noon sa Tagalog ay yung hindi na ikaw yung nasusunod o hindi na ikaw yung nabubuhay para sa iyong sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. At ang buhay ko ngayon, sabi ni Apostle Paul, sabihin natin ngayon, amen, now, no? Sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. So, yan po ang statement din ni Apostle Paul pagdating sa laman, no? Yung laban sa laman. Sabi niya, ipinako niya na hindi na siya yung nasusunod. No? So, lahat sa atin, no? Mula sa mga kabataan hanggang sa ating mga adults, no? So, ito ho dapat ang ating isabuhay. Sino po ang dapat nating isabuhay? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yung ma-identify tayo ng ating mga kakilala, no? Na tayo ay kay Kristo. No? Kahit di tayo magsalita. Amen po. Kasi, yun nga po Great Commission natin to go and make disciples of all nations. Kung sa community pa lang, hindi ka likable, you're not admirable, no? Sa community pa lang, paano tayo makapag-hayop at makapag-evangelize? No? So, it must start within ourselves. Manalo muna tayo sa sarili natin. Amen. Mapamunuan muna ng banal na Espiritu ang ating sarili at hindi ng laman bago tayo magamit ng Diyos sa pagbabahagi ng kanyang salita. Amen. So, kaya sabi, kinabubuhay ko ngayon ay si Kristo, sabi ng Apostle Paul. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, sabi doon ni Apostle Paul, ito po ay laban ng Espiritu at ng laman. Unless ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay mo, hindi ka mananalo sa laman. May kapangyarihan po ba tayong baguhin ang ating sarili? Yung ikaw ay palabura dati, o bastos ang bunganga mo, no? Mababago mo ba yun? Sa ganang iyong sarili? No. You need to have a renewed mind. And for you to have a renewed mind, you got to know the Lord Jesus Christ. Amen. At pag nakilala mo ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos, may iba ngayon ang pag-iisip mo. Hindi ka na utak negatibo. Hindi ka na utak na kasangla sa diablo. Ikaw ay utak na tinubos ng Panginoon. Utak malaya ka ngayon. At nabubuhay ka sa pananampalataya. No? At yung mga lumalabas sa bibig mo at sa aksyon mo ay according to the will of God. Dahil nagsimula nga ho yun, battle within you, sa isip mo. Amen, mga kapatid. Yung flesh. Kaya mahalaga, makapangyarihan ang ating pag-iisip No? Lalo na yung mga iba't iba tayo ng kinalakihan. Amen? May mga pag-uugali no?
Minsan, lumaki ka sa sambahayan na yung mga kasama mong matatanda ay matapobre. Pagtanda mo, matapobre ka din. Amen? Na-adapt mo yung ugali because we are creature na madaling maka-adapt. No? Kaya mahalaga mga kapatid, how do we change the bad habits? How do we change it? No? Palitan mo ng magandang habit sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. So, kasi minsan kahit na born again na Christian ka na, di ba? So, yung sa kinalakihan mo, kinaugalian, lumalabas pa rin. May lumalabas pa rin. Hindi pa agad lahat na wash out or totally na delivered, nakakalaya. No? Kaya napakahalaga po ng ating prayer life. Spiritual discipline. Di ba? Magapit natin yung ating sarili. Manalo muna tayo sa ating laman. No? Mandisiplina tayo. Kaya discipleship is very important, mga kapatid. In-encourage ko ang bawat isa, no? To have an active prayer life, to have a Bible reading plan. Again, no? Pinaulit-ulit natin ito dahil ito ay napakahalaga. Hindi lang tayo umaasa sa Sunday preaching or midweek preaching. Mismong tayo, intentional. Yung intention mong magapi ang iyong laman. Ikaw mismo, no? You will study the Word of God. Not just reading, but studying the Word of God. No? Nawa nga po ang Bible ay maging curriculum na sa school, no? Dahil ito ay napakahalaga sa atin. At ito yung patungo, no, sa katagumpayan ng ating mga buhay. Kaya sabi, yung mga taga-Galatia, no, sabi naman sa there are believers who has taken action. No? Pero yung iba sa kanila, napansin ni Apostle Paul, bumabalik, di ba? Kaya sinaway niya eh. No? Nag-umpisa kayo sa Espiritu, tapos magtatapos kayo sa laman. Bakit? Nagpakampante eh. No? Nung una mong na-inlove ka sa Panginoong Hesus, talagang you're on fire. You're a volunteer. Service to God. Yes. But as time passed by, no? Nawawala na yun. Where's the oil in your lamp? Is it still burning? No? You have forgotten your first love, says the Lord. Amen. You have forgotten who has redeemed you. You have forgotten your Savior. You have forgotten your best friend. No? You have forgotten your God. Pero kung lagi mong inaalala ang Panginoon sa buhay mo, yung pagmamahal ng Panginoon, katulad ng sinasabi ni Apostle Paul, siya ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya at sa pag-ibig ng Diyos. Kung yun lagi ang ating sinasabuhay, araw-araw, mapapagtagumpayan natin bawat tukso sa sanlibutan. Amen? Dahil ang banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa buhay natin at magbibigay sa atin ng mga instruction na dapat natin gawin upang tayo magtagumpay sa araw-araw. Amen po? Kaya sabi, Galatians chapter 5 verse 24 o sa Romans 6 verse 6 muna, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Sino yung mga nakakausap dito? Yung sinabing alam natin. Yung mga pananampalataya na, no? Sabi doon, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen. Amen. Yun po ang napakahalaga. Yung dati nating pagkatao ay kasama ng naipako sa krus. No? Bagong pag-iisip na, bagong pag-uutak na. No? Hindi na yung malisyosa, no? Yung mind mo hindi na distorted of this world. Diba? Na nakita mo lang, uy, si Pastor din yun may kasamang iba lang na yung lumilipad sa isip mo. No? Amen po. Pero kung ikaw ay utak malaya, na mananampalataya, hindi ganun ang isip mo. Amen? So,
Halimbawa, napadaan lang sa may grocery store, katabi ng Lotto outlet. Uy, si Pastor Tim tumaya sa Lotto. Nag-grocery pala. Bakit? Utak mo ay malisyoso. Ibig sabihin, distorted Iba no? Hindi mo naman nakita, pero nag-assume ka na gano'n yung nangyari. Tapos nung kwento mo, nadagdagan pa. That is flesh. Amen? Tapos yung pinagkwentuhan mo, nadagdagan niya pa yun kasi makalaman No? So, pero kung ikaw ay tumatayo sa katotohanan, you will always search the truth. You will not conclude ng basta-basta. Amen? There are 3 sides of the truth. Yung side ng kabila, yung side ng kaliwa, at yung katotohanan. Hindi porke sinabi ng taong dikit sa'yo, yun ang totoo. Amen. Yun ang paniniwalaan mo. Maraming namamatay sa maling akala. Bakit? Dahil yun ay laman. Ba? Tinanggap mo kaagad. Pero kung ikaw ay mananampalataya, anong gagawin mo? Ano yung nasa isip mo? Hindi mo muna magko-conclude. No? Aalamin mo muna kung ano ang katotohanan upang maayos. Yun ang problem solving Hindi pagkausap mo si isa, okay ka, no? Ikaw yung tama. Tapos kausap mo naman yung kabilang kampo, ikaw naman ang tama ngayon. Ganun ba mag-resolve ng problema? Hindi. You must know the truth. You must know the 3 sides of the story para hindi ka matukso na mag-conclude ng kamalian. At imbes na ma-resolve ba, lalong lalala. Bakit? Dahil pinairal mo yung laman mo. Amen po, mga kapatid. So, kaya sabi, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipakop na sa krus kasama niya. Pinapagit dito ang Panginoon Jesus. Amen. So again, ang commandment ng Panginoon, pag-ibig. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Kaya ka nandito dahil gusto mo pa siyang makilala at nais mong ialis sa kanyang pasasalamat, no? Pagsamba. No? Ang sabi ng Panginoon Jesus, if you love me, you will obey my commandments. Ano ang love language ng Kristiyano? Obedience. Hindi puro salita. Hindi puro sinasabi mo, mahal kita, Panginoon. Pinupuri kita, O Diyos. Pero iba naman ang iyong ginagawa. Makalaman naman at hindi ayon sa kalooban niya. No? It must be on the right track. Kaya sabi, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. No? Bago ka napalitan Iba na yung isip mo, iba na yung pananalita mo. Diba? Nabago na lahat sa iyo unti-unti. Amen. And by the way, mga kapatid, we are still under construction. Amen po? We are all imperfect people, loved by a perfect God. At ang pakikibakan natin sa spiritual battle, no? Kay Satanas sa mga kampon niya at mismong ating laman kalaban natin ay tuloy-tuloy yan habang tayo nabubuhay, mga kapatid. Kaya napakalaga yung equip tayo, lagi tayong handa. No? So, Paul's instruction was inspired by Jesus Christ Himself. Ang sabi sa Mark chapter 8 verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ganyan po pala ang buhay Kristiyano. Madali po ba? Hindi po madali. Hindi basta-basta. Anong unang gagawin? Sabi doon, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, dapat itakwil niya ang kanyang sarili. Ano yung binabanggit ditong itakwil? Ano yung sinasabing deny yourself? Yung flesh. Yun yung binabanggit doon. Yung mga
lust of the flesh, yung mga pita ng laman, yung nais ng laman, itatakwil mo yun para makasunod ka sa Diyos. Dahil kapag naghahari sa iyo ang pita ng laman, hindi ka makakausad. No? Yung tinatawag na carnal Christians. Amen? Carnal Christians. Hindi makausad. Ganun pa rin, no? Ilang years na sa Panginoon. Hindi, yung character hindi pa rin develop. Why? Dahil nag-give in pa rin sa tukso. Amen? Hindi mo kasi pinalitan yung pinapakinggan mo eh. Hindi mo pinalitan yung pinapanood mo. Yung mga kaibigan mo, yun pa din. Yung mga bad influence. No? Yung mga pinafollow mong vlogger, yun pa rin. Mga bastos. Mga chismosa, yung mga pinafollow mo. Babad ka sa show business. No? Babad ka sa horror movies. Babad ka doon sa gusto mo puro kilig. No? Anong mangyayari? You'll be bombarded by temptations. Malalaman ka ng sistema ng sanlibutan ito. No? At malalaman mo at the end of the day, you are, being destroyed by the devil. No? Nagiging biktima ka. Tapos, matutokso ka na manisi ng ibang tao. No? Kaya ako naging ganito dahil kay brother eh. Kaya lang naman nagawa ko yon dahil sa kay kapatid na ganito. Tuturukan na yan. Lord, si Eva kasi eh. Sabi ni Eva, hindi. Lord, yung ahas eh. That's flesh. Amen? So, pero ang sino mang nagnanais na sumunod sa Panginoon, takwin niya yung kanyang sarili. Amen? Deny yourself. Paano ba yun yung deny yourself? Huwag mong unahin yung kagustuhan ng iyong laman. Ano dapat unahin? Ang kalooban ng Diyos. Seek ye first. The top priority, non-negotiable, ay ang Panginoong Jesus, relasyon mo sa Diyos. Kinilig ka. No? So I have discovered, no, lalo na ngayon, may asawa ko. No? Hindi puro kilig. Hindi. Pero andun yun. Babalik at babalik yun. Bakit? Dahil kapag ang sentro nyo ay ang Diyos, nandun lagi. No? Yung tunay na pag-ibig. Dahil sa Kanya nanggagaling ang tunay na pag-ibig. But when it comes to trials, when it comes to yung talagang matitinding pagsubok, no? Masusolusyonan ba nung kilig nang magpapakit kayo sa isa't isa? No. But when you pray to God, kayo dalawa, no? Mga mag-asawa, no? The love of God, the perfect love of God drives out fear. And the peace that surpasses all understanding will guide your heart and your mind in Christ Jesus. Amen? Mawawala yung takot, yung pangamba dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil i-declare niyong mag-asawa, i-declare ng iyong pamilya, mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. He will make a way. He will always make a way. Amen? So, muli mga kapatid, ito yung buhay Kristiyano. Sige po, tulungan niyo akong magbasa na ako iinom muna ng tubig. 1, 2, 3, go! Parang yung iba, hindi sure dun sa binasa. Amen. Pero naunawaan po ba natin? Amen. Ito yung buhay Kristiyano. Takwil ang ating sarili, first step. Second, dun mo palang mapapasan yung krus. Ibig sabihin, pag di mo pala tinakwil ang iyong sarili,
Hindi mo magagawa yung second step, which is yung pasalin yung krus. Hindi mo magagawang magsakripisyo. Hindi mo magagawang magbigay sa gawain ng Diyos. Hindi mo magagawang mag-effort sa gawain ng Diyos when you don't deny yourself. Yes. Hindi mo magagawang mag-volunteer. Lagi kang humahanap ng kapalit. Lagi kang give and take. Yun ang isip mo, yun ang utak mo. Pero when you deny yourself, no? It's always give and give. It's always a living sacrifice. No? It's not about your benefits. No. It's about who you are and who you are to the Lord. Yes. Amen. At doon ka palang makakasunod. No? Hindi basta-basta yung nakasunod ka. Sino dito gusto sumunod sa Diyos? Amen. Babasa ka ba ng Bible? Binabasa mo ba ang salita niya? Amen. Amen. You deny yourself. Pag pinag-aralan mong salita ng Diyos, magagawa mo, you deny yourself, you surrender to Him. No? At doon ka palang mapapasan mo ang krus. No? Magagawa mo yung magpatawad, yun eh. Amen. Diba? Magagawa mong umintindi doon sa mga taong mahirap intindihin. Pasanin mo yung krus. No? Haba yung pasensya mo. Lalawak yung pangunawa mo. Mas mananaig sa iyo yung awa at pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Because you deny yourself, it's not all about pride. It's all about the glory of God. Amen? It's all about pleasing God by faith. Yun mga kapatid. At doon ka palang makasunod sa Kanya. It's not a walk in the park. Hindi madali ang buhay Kristiyano, pero napaka-fulfilling. No? Ibig sabihin, satisfaction. Nandun yung contentment. Nandun yung alam mo, the one who provides, the one that is your healer, that is your strong tower. Yes. No? Na kahit nahihirapan ka sa flesh mo, no? Kahit anumang sakit yan or what, no? Sa pamilya mo, you have that crisis, but you have a living hope. Amen. Kaya nagagawa mong makausad kahit anong bigat ng krus ng buhay. Amen? Doon mo malalaman na that your spirit is alive. Your spirit belongs to Christ. Amen? Kaya sabi, Jesus Christ Himself, sabi niya, if anyone wants to follow after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Amen. 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 Take up the cross is a figure of speech. No? Figure of speech, sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, related to crucify the flesh. Ibig sabihin, take up your cross, pako mo ang passion ng iyong laman. Believers are to behave like a person carrying his own cross to the place of his execution. Yun ang mga mananampalataya. Dinadala natin yung ating sariling krus to the place of execution. Bakit? Yun nga po, pinapatay yung pita ng laman. Amen? Not only must believers pick up and carry their cross, but they must also make sure their death sentence gets carried out. Iba na, hindi na ikaw yung dati. Patay na yung dati. Crucifying the flesh illustrates the putting to death of selfish, sinful desire. Hindi ka na makasarili. Iniisip mo na yung mas mabuti para sa ibang tao. Marunong ka na ngayong umibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos. Because that's the work of the Holy Spirit. Amen? So, yun po yung ibig sabihin, crucifying the flesh. Believers. No? How many believers this morning? Amen. Praise the Lord. Amen. In the ancient world, crucifixion was the vilest, most shameful form of death. No? Yung sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ito yung pinaka nakakahiya, yung ultimate penalty. And the vilest
and most shameful form of death na pagkamatay. At ito ay ginagawa sa mga talagang kriminal. Yung halang yung kaluluwa. No? Si Apostle Paul undoubtedly wanted his readers to understand that the flesh is not to be treated with respect, kindness, or even indifference. The carnal nature is so evil. Yan po ang katotohanan. Ulitin ko po. The carnal nature is so evil that it deserves nothing but the most dreadful of punishment. Dapat mamatay ang pita ng laman. Crucifixion was also one of the most painful forms of execution na naranasan ng ating Panginoong Jesus. Pinakamasakit, no? Na yung nakapako, tapos buhay ka pa doon, no? Bang nakapako. Yung sa English ginamit, excruciating pain. You're like in agony, no? So believers should not expect to put to death the flesh without experiencing some pain and suffering. Ulitin ko, sinong nais sumunod sa Panginoon? Amen. May balita ako sa iyo. There will be suffering. Yes. There will be pain. Christian life, hindi ganun kadali, mga kapatid. There are hardships. No? There are sacrifices after sacrifices. Many, many, many sacrifices. That's how you deny yourself. No? Yung merong initiative. Kasi sa Christian, ganun eh. Laging merong initiative. Ikaw yung nauunang bumate, ikaw yung nauunang umamin ng pagkakasala, ikaw yung nauunang mag-sorry. There's always initiative. That's the evidence, no, that you have a strong spirit. That you belong to the Lord Jesus Christ. So, di ba, sa laman natin, sa pride natin, pag natapakan yun, masakit yun eh. Ay, kinorek ako. Di ba? So, masakit yun. That's flesh. Pero, if that's the truth, at inaccept mo yun, you will be set free. Amen. Amen? Ang ibig sabihin ng crucifying the flesh sa ating Kristiyanong pamumuhay, mararanasan mo. Marami kang mararanasan na sakit. Yes. Dahil ipinapako nga ang iyong pita ng laman. Amen. Titestingin ka eh. Amen. No? Lalo na, halimbawa, ikaw ay magagalitin. Konting ano lang, galit ka na. Diba? Actually, that's my temptation as well. No? But by the grace of God, no? He's teaching you. He is God that cares for you, na dididisiplina ka para ranasan ka niya ng mga bagay na para ikaw ay madisiplina. Yes. Kaya din sa mga pagsubok, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Yes. Thank you, Lord. Amen? Thank you, Lord. Because God is molding you. Ang ibig sabihin lang yan, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Yes. Ang ibig sabihin lang yan, God cares for you. Ayaw ka niyang mapahamak. That's why you're experiencing pain. You're experiencing testings. Yes. No? At minsan, or kadalasan, parang tahimik ang Diyos. Diba? Habang ikaw ay nandoon sa pagsubok na naranasan mo. No? Kapag nag-e-exam ba ang mga estudyante, nagsasalita yung teacher? Hindi. The teacher is silent. Amen. If you undergo exam or testings of life, of faith, the teacher is silent. Yes. But you got to trust His word. You got to trust His teachings. You got to trust His instructions. And you will see victory at the end of the tunnel. Amen. Hallelujah. Amen. You will pass the exam. Hindi ka repeater. Hindi ka magiging repeater kung makikinig ka lang. Amen. Pero kung hindi ka makikinig because of your pride, hindi ka magpapakorek sa teacher, sa Holy Spirit, you will repeat the same situation time and time again. You will fail big time. No? Pero hanggang di mo yun napapasa, God will test you. Yes. No? He will test our faith. No? At kapag ayun ay napatunayan na tunay ang ating pananampalataya, we have a genuine faith,
yes, God will use you mightily. You will be a testimony to many souls that will open their eyes, that will set the captives free, that will make Jesus known throughout the earth. Makikita nila sa iyo, makikita ng mga nakakasalamuha mo kahit hindi ka magsalita. No? Na ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. The flesh and the spirit are continual conflict. Magka-conflict yan with each other. So our daily calling as followers of Jesus Christ is to crucify the flesh. Basahin natin, Romans 8:13. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Paggamit ka sa Diyos. Binigyan ka ng gift. Binigyan ka ng talent. Binigyan ka ng talino. Binigyan ka ng lakas. No? So, ibalik mo sa Diyos ang kapurihan. No? Kasi kapag inangkin mo yung credits, it will feed your pride and it will slowly destroy your life. Amen? Kaya sabi doon, ano ang solusyon? Pasakop kayo sa Diyos. When we say pasakop tayo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Hindi sarili mong plano, hindi sarili mong gusto. Ang tanong, gusto ba ng Diyos? Pastor Dean, kailangan ba involve lahat ang Diyos sa mga desisyon ko sa buhay? Yes. Sa pag-boyfriend, sa pag-girlfriend, sa pag-aasawa, sa pagkuha ng trabaho, kailangan involve ba si God? Yes. Yes. He is number one. He is the top priority. No? Kasi kapag hindi mo in-involve ang Lord at wala doon sa iyong decision making ang kanyang, hindi ka nagpasakop sa Kanya, ano ang magdidesisyon? Yung laman, yung emosyon. Kasi ang pogi niya, pastor eh. Diba? Kamukha niya yung artistang talagang crush ko. No? Ang ganda niya eh. Tapos meron siyang 3M. Yo, tama. Money. No? Mercedes. Mabait ko, no? Mabait niya, ang bait-bait niya. Lagi niya ako inaalalayan sa hagdan. No? Tinatanong niya ako kung main ka na. Tapos lagi siya nag-good morning kahit 2 a.m. ng madaling araw. Talagang nakakakilig, pastor. Tanong mo, kilala niya ba si Jesus? May takot ba siya sa Diyos? No? Tinatanggap niya ba ang salita ng Diyos? No? Alam niyo kung bakit maraming tahanang wasak, napapahamak, because of those major decisions na hindi involve ang Lord. Yes. Hindi mo sinama sa usapan ng Diyos eh. No? Meron pa kapag nag-uusap yung ibang pamilya, huwag natin isama ang Diyos dito. Ha? Dapat niya kasama ang Diyos eh. Amen. Dahil ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. Amen. Ang Diyos ang mag-aayos ng pamilya. Let us involve God always sa ating mga pamilya. Mga kapatid, that's how you crucify your flesh. Hindi kayo nagdidesisyon. The question lagi ay, ano ba ang kalooban ng Lord? No? Ano ba ang kalooban ng Lord? So, ganun po lagi, pasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Romans, tapos tayo sa 8:13, sa 6:11, ang sabi doon. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan.
ngunit buhay para sa Diyos. Para kanino ka nabubuhay? Amen. Para sa Kanya, Pastor. Siya po ang aking inspirasyon. Siya po ang aking, di ba? Yung iba, ganun pa eh. Talagang kapag sa mundo kasi fall in love eh. Di ba? You fall, nahulog ka na. Plakda, nahulog. You fall in love eh. Pero pag nabasa mo sa Biblia, walk in love pala. Lumakad ka sa pag-ibig ng Diyos. Hindi fall in love. You walk in love, holding hands with Jesus. Amen. And Jesus will give you the right person Amen. to accompany you in your Christian walk. Yes. You walk in the light, you walk in love. You don't fall in love because that's flesh. Amen, mga kapatid. Kaya sabi, ang ating mga sarili tinuri ng bilang patay sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Buhay natin para sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Amen. Kaya sabi, because we have been delivered from sin and death, the new life in Jesus Christ, we are to yield. Yung pagsuko sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, doon sa kanyang purpose. No, doon sa purpose ng Panginoon. Doon sa kung anong dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Walang iba kundi paglilikod at pagbigay kapurihan sa Diyos. Amen. Therefore, sabi sa Colossians 3:5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano ho yung unang sinabi? Kaya't patayin. Ano ito? Suggestion? Yes. Command. Yes. This is a command. Kaya't patayin na ninyo. Utos ho ito. Yes. No? Hindi lang basta binasa mo na parang suggest lang na may option ka. Hindi. If you're a true believer, true follower of Jesus Christ, ito yung utos. Patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Inulat, ano yun? Pakikiapid. No? Adultery. No? Yung pakikiapid, hindi lang yan dun sa mag-asawa, no? Pakikiapid is yung pwede rin yan sa sanlibutan. No? Nakiapid ka dun sa mga bagay sa sanlibutan. Karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin. Ayan. No? Ginagamit ni Satan eh. Basta kinilig, ayun na agad eh. No? Masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan yung mga dapat nating patayin. No? So lahat ba yan pwedeng maitokso sa atin? Yes. You must be aware. No? You must be aware of your lifestyle. Kung nasaan ka ba? Are you right with God? No? Or are you on the wrong direction? Eh sabi, whatever belongs to your earthly nature, patayin na ninyo yan. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. No? To crucify the flesh is to obey the call to Christian discipleship. Para mapako at tuluyan ng mamatay ang ating flesh, ay tayo ay sumagot sa panawagan ng Christian discipleship. Pasakop sa Diyos, madisiplina ka sa kalooban ng Diyos sa Kanyang salita. No? Kaya tayo meron mga Bible studies. And anyway, announcement na yung online Bible study natin, masisimula na. Are you excited? Yes? No? We'll start November 4. And I know many souls, di ba, tayo ay makakapag-share ng Word of God. Amen? So, napakaraming mga bagay na nais ng Diyos gawin sa atin kung tayo lamang ay magpapasakop sa Kanya. No? Gusto Kanyang pagpalain. Gusto Kanyang bigyan talaga ng wisdom. No? Ng talagang knowledge, ng makakayahan na magagamit natin for His glory. Pero ang tanong, are we prepared na tumanggap ng pagpapala ng Diyos? No? Kung hindi pa tayo handa, hindi mo yun matatanggap. Amen po? Kung wala kang ibibigay, wala kang matatanggap. Ano ba natin yan? That's the principle. Wala kang tinanim, wala kang aanihin.
That's the principle. But when you give your life to God, no, you will sow, you will reap life in the Spirit. Kaya sabi, tayo nga po ay magkaroon ng disiplina, yung Christian discipleship, spiritual disciplines. It means losing your life to find it in Christ Jesus. Matthew chapter 10, verse 39, 2 verses na lang ho. Kaya sabi doon, ang nagsisikap maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit ito. Alam ba natin yun? Ano ibig sabihin yan? Nagsisikap kang maligtas. Gawa ka ng gawa ng mga bagay na sa alam mo mabuti. No? Para maligtas ka. Pero wala ka namang pananampalataya sa Diyos. Ang excuses mo, mabait naman ako. Wala naman akong tinatapakang sinasagasaang tao. No? Wala naman akong inargabyado. Diba? Yun ang mga excuses ng mga tao eh. No? So sila, nagsusumikap sila, may-maintain ko yung ganitong karakter ko sa paningin ng maraming tao. No? Yun ang tingin nila sa'yo. At ikaw ay nagsisikap na maliligtas ka kasi mabait ka naman eh. Pero anong sabi doon sa Matthew chapter 7, 21? Sabi doon, marami sa huling panahon magsasabi, Panginoon, Panginoon, nangaral kami. Nagpalayas pa nga ng demon, gumawa ng mga himala sa pangalan. Ibig sabihin talagang effort, no? Sa pangalan pa ng Panginoon Jesus. No? Pero ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Walang pagpapasakop eh. Yes. No? Nagtayo, ikaw yung may kagustuhan. Nagtayo ka ministry. No? Para makilala ka. Nagpastor ka para sa ibang motibo, no? Pastor ka para yumaman. Diba? Or naglingkod ka kasi gusto mo. Mercedes. Ganyan. No? So, ibig sabihin, iba yung puso eh. At alam yun ng Panginoon, kita-kita ng Panginoon yun. Amen. Na itong mga ito, wala talagang pagkakilala sa akin, wala talagang pagpapasakop sa akin. Yung kagustuhan nila ang nasusunod. Amen? Kaya ingat tayo, even churches, mga kapatid. No? Even kahit sinasabi yung mga quote-and-quote Christian churches, kung ang tao ang nagpapalakad niyan, ang kagustuhan ng tao ang nagpapalakad niyan, hindi yan sa Diyos. Kung hindi batay sa Biblia, Amen. no? Yung sinusunod dyan, hindi yan sa Diyos. Amen? Pinagbabawal ang pag-aasawa, pinagbabawal ang mga pagkain na dapat bigyan pasalamat sa Diyos. Diba? Tao gumawa nun eh. Hindi yun sa Diyos. No? Sabi noon, nagsisikap magligtas ng kanyang buhay. Tatayo siya ng relihiyon. Diba? Gagawa siya ng good works, quote-and-quote, good works para siya maligtas. Pero sabi doon, siya yung mawawalan nito. Hindi niya masusumpungan yung tunay na buhay. Buhay na walang hanggan. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay. Ano ibig sabihin mawalan ng kanyang buhay? Pag walang buhay, ano yun? Patay. Tama? Pag nawalan ng buhay, ang sabi doon, alang-alang kanino? Sa Panginoong Jesus ay magkakamit nito. Amen? Naunawaan po ba natin mga kapatid? When you surrender your life to God, pleasing God, serving God, no? Yun ang totoong buhay. Doon masusumpungan ang buhay. Amen? Kaya sabi, as we daily put to death the sinful nature, we begin to walk in victory over the flesh. Tagumpay ka sa laman dahil ikaw ay nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Conquering the flesh is what Paul describes as walking in the Spirit. Yung pagkapit natin sa ating laman, yun ay tagumpay. Paano? Galatians 5:16. Basahin mo natin. Last verse. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ayun po ang solusyon, mga kapatid. Pag inuna natin yung mga patungkol sa Diyos,
namuhay tayo sa Espiritu, sa pananampalataya, walang puwang yung pagnanasa ng laman. No? So ano po ba yung mga bagay na spiritual? Una, syempre, panalangin. Amen? Papuri sa Diyos, pasasalamat. Diba? Kasama na yung pag-aayuno, fasting, volunteer, serving God. Amen? Serving the Lord. Kaya nga, seek ye first. Sino ang una? Ang Diyos. His kingdom and His righteousness. No? Again, una ang Diyos. Hindi ministry, ha? Magkaiba yun. Maraming nagmi-ministry, oo, pero hindi una ang Diyos. Amen? Yun lang. But, out of, kasi responsibility. Pero hindi naman inuuna yung hindi naman nagpapasama sa Diyos. Nagmi-ministry naman ako Mutugtog naman ako Pero yung lifestyle mo, taliwas sa kalooban ng Diyos. No? Una ang Diyos. Pangalawa, alam ko ministry na yan, pastor. Hindi. Pamilya. Asawa mo, anak mo. Ano pangalawa? Pangatlo, ay career yan, pastor. Hindi. Yun pa lang yung ministry. No? Panghuli pa lang kung ano yung mga bagay sa mundo or career na Pero dapat para pa rin sa Diyos yun. Top priority ang Panginoon. Amen po? That's how we crucify the flesh. Lagi, sabi doon, mamuhay tayo sa Espiritu. No? Hindi yung binigyan ka ng Lord, pinagpala ka ng Lord, halimbawa, magandang trabaho, or malagong negosyo, nakalimutan mo na siya. Hindi ka na lumakad sa Espiritu. Kaya nga binigay sa iyo yun para mas talo ka pang lumakad sa Espiritu. Magamit mo yun. Yung mga resources na yun for the glory of God. Yung talino mo sa school, yung mga achievements mo. No? There are many things na pwede natin gamitin for the glory of God. Kung tayo ay namumuhay sa Espiritu at huwag tayong masakop ng laman. Na yung lalaki yung ulo mo, di ba? Ikaw ngayon ang most reverend pastor of the year. Hindi po yun. Sa Diyos po ang kapurihan. Sa Diyos po ang pasasalamat. Sa Diyos po ang pagsamba. So let us always crucify the flesh. Once lang ba? No. Every day. Every day yan, mga kapatid. Deny yourself. Take up your cross daily. And follow me. Sabi ng Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang Diyos na yan. Praise God. Thank you, Lord. And by His grace, mga kapatid, only by His grace, tayo ay makakasunod sa Diyos. Bigyan niya tayo ng kalakasan. Bigyan niya tayo ng talino. No? Bigyan niya tayo lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay Kristiyano. He is our good shepherd, mga kapatid. No? He is our provider. And right now, I want to invite you, church, in prayer. Mga bagay sa atin, no? Sa mga oras na ito, mga kapatid, it's between you and the Lord. Bago tayo manalangin sama-sama, siyasatin muna natin, no, kung ano yung mga bagay sa ating sarili. Magpasiyasan tayo sa Panginoon. Hallelujah. Now, let us realize yung mga bagay na hindi ka nais-nais na nagagawa pa natin. No? Yan man ay pagsisinungaling, pagkukulbari, no? Or lust of the flesh, lust of the eyes, no? Let us rebuke that right now, mga kapatid. Are you ready? No? Let us welcome the Holy Spirit right now. Are you ready? No? Let us continuously surrender our lives to God. The question is, are you willing? Are you ready? No? To give it to God. Hallelujah. Let us pray. Our Father God in heaven, maraming salamat po muli sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pong salita na aming natunghayan. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagpatawad sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagkilos mo sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na maghari sa aming buhay. Lord, turuan mo kami na patuloy na maipako namin
ang mga pita ng laman. Nang sa gayon, Panginoon, makasunod kami sa iyong kalooban. Lord, we surrender to you, Panginoon. Anumang bagay sa aming puso, anumang bagay sa aming buhay na hindi karapat-dapat, Panginoon. Lord, ikaw nga pong magtanggal ng mga bagay nito. Salamat, O Diyos, that you have given us the power and authority, Panginoon, na palayasin dito sa aming isip, yung mga bagay, Panginoon, na hindi dapat manatili sa aming isip. And we rebuke, we cast out all the spirit of unbelief, spirit of doubt, spirit of adultery, spirit of idolatry, spirit of witchcraft, we cast out in the mighty name of Jesus. Spirit of the flesh, we cast out. The lust of the flesh, the pride of life, we cast out in the mighty name of Jesus. And right now, Lord God, we continuously welcome you sa aming buhay. Lord, let your will be done. Holy Spirit, have your way sa puso po namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam kung anong mas nakabuti sa amin. Kami nga po, Diyos, ay sinusuko namin sa oras na ito. Right now, kapatid, you can raise your right hand unto God as a symbol of your surrender. You can raise your hand unto God as a symbol of your worship, as a symbol of acknowledging Him as the King of Kings, as the Lord of Lords of your life, as acknowledging Him as your Savior. No? He is your provider. He is your healer. He is your strong tower. You acknowledge God. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong pagkilos sa umagang ito. We thank you, Holy Spirit. And you say, church, Holy Spirit, I need you. Hallelujah. Holy Spirit, I love you. Hallelujah. Holy Spirit, have your way in my life. Holy Spirit, have your way in my family. Holy Spirit, have your way in my mind, God. Renew my mind, Lord God. Change my heart, Lord God. Thank you, Lord God, for sanctification. Thank you, Lord, for justification. Thank you, Lord, for all the blessings, Panginoon. Thank you, Lord, for your healing that we receive, Panginoon. And truly, Lord God, we continuously believe that you are touching everyone here right now, every soul that you receive the gift from God. You receive forgiveness. You receive the love of God in your life. You receive Jesus as your King, as your Lord and Savior. Thank you, Lord God, sa iyong pagkilos sa aming buhay sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos. At sa inyo na nga po namin, Lord, ibinibigay, Panginoon, ang pasasalamat, ang papuri, Panginoon, karangalan, kaluwalhatian, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus at sa pakiisa ng Santong Espiritu. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. To God be the glory. Hallelujah.